Mga Hebreo Kapitulo 10. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin, at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapaganitis sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin. Hindi mo na ibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugan, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesu Kristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuan sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinadyang banal ng Diyos. Ang Espiritu Santo'y nagpapatutuo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Hesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises. Batay sa patutunang 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat, sa akala ninyo, ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, at humamak sa mahabaging espiritu, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan na may kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan,
Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako.